Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia sa sulat sa mga Hebreo. Kabanatang 4, ang talata po ay 1 hanggang 3. Hebrews 4, 1 to 3. Hebreo, Kabanatang 4, ang talata 1 hanggang 3. Kaya't habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka sino man sa inyo ay hindi makaabot doon. Sapagkat dumarating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangaral na narinig nila, sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingahang iyon, gaya ng sinabi ng Diyos, gaya ng aking isinumpa sa aking pagkagalit, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa niya mula nang itatag ang sanlibutan ay natapos na. Ano nga ba ang pinakamainam na pamamaraan ng pagpapahinga para sa atin? Pagtulog. Ilan nga bang oras kailangan matulog ang isang tao? Siguro ang iba sa inyo masasabi 8 hours, 9 hours para masapat ang pagpapahinga sa pamamagitan ng pagtulog. Pero meron po isang researcher, ang pangalan po niya ay si Daniel Cripp, sa isang article noong 2008 sa Time Magazine na nagsasabi ng kabaligtaran ng pangkaraniwan nating alam patungkol sa ilang oras ang kailangan natin sa ating pagtulog upang maging ganap ang ating pagpapahinga. Ang sabi niya, sa kanilang pag-aaral, ipinapakita na ang mga taong natutulog sa pagitan ng 6.5 oras hanggang 7.5 oras kada gabi ay nabubuhay ng mas mahaba kumpara sa mga taong natutulog ng 8 oras o higit pa, o kaya naman ay mas mababa sa 6 oras at kalahati kada gabi. So, ibig sabihin lamang nito, ang sobrang habang pagtulog ay hindi mabuti sa ating pangatawan. At ang sobrang ikli naman ng panahon ng pagtulog ay hindi rin maganda sa ating pangatawan. Kaya kung kayo po'y matutulog sa panahon ng worship, yung po'y 2 hours lamang magiging pa, hindi po yung mabuti sa inyong pangatawan. Kaya manatili po tayong gising. Hindi sapat ang pagtulog sa panahon ng worship para tayo makapagpahinga. Ang usapin po ng kapahingahan o rest ay isa sa pinakamahalagang paksa sa aklat na ito ng Hebreo. Ang aklat po na ito ay isinulat ng hindi natin kilalang lalaki. Pero katulad ng ibang mga sulat sa Biblia, ang Hebreo po ay mayroong napakahalagang layunin kung bakit siya isinulat. Kung pag-aaralan po niyo ang kanyang background, yung pong audience ng sumulat ng Hebreo ay mga Hudyong mananampalataya, Christian Jews. At sila po'y dumaranas ng napakahirap na panahon. Sila ay dumaranas ng labis na pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Sobrang pagpapahirap. Katulad yung mga nabanggit kanina sa mga napabalitaan natin nangyayari sa mga Kristiyano sa North Korea. Doon po, hindi lang sila kailangang pagbintangan na bahagi ng prostitusyon. Pwede rin silang pagbintangan na nanonood ng pornography. Basta ito ay kinasuhan na nanonood ng pornography o bahagi na nakikibahagi sa pangalan nito, pwede kang parusahan ng kamatayan. But the worst is, basta nalaman nilang meron kang Biblia o nagmamayari ka ng Biblia, pwede kang parusahan ng kamatayan. Yun ay uri ng pag-uusig. Ganito yung sitwasyon ng mga Kristiyano Hudyo na sinusulatan ng lalaking ito sa sulat sa mga Hebreo. At dahil sa hirap ng kanilang dinadanas sa sobrang pag-uusig, marami sa kanila ay natutokso ng bumalik sa kanilang lumang pananampalataya.
ang kanilang pananampalatayang Budaismo. At ito yung dahilan kung bakit sumulat ang lalaking ito. Ang sumulat ng Hebreo ay nag-encourage sa mga mananampalataya ito na manatiling tapat sa kanilang pananampalataya, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay sapat na. At hindi na nila kailangan bumalik sa lumang pananampalataya na nagtuturo ng mga anino at mga halimbawa lamang na nagtuturo sa darating na Mesyas. Ang Mesyas ay dumating na. Yun ay ang Panginoong Hesukristo. Bakit babalik pa kayo sa lumang pananampalataya? Ang tema po ng sulat sa mga Hebreo ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo bilang higit sa lahat. The Lord Jesus Christ is superior to all. Siya ay higit kaysa sa mga anghel, siya ay higit kaysa sa mga saserdote, siya ay higit maging sa lumang tipan. Ang Panginoong Hesukristo ay tumapos ng paraan ng kaligtasan, siya ang nagbigay ng huling salita, at siya ang naging huling saserdote na nag-alay hindi ng mga hayop. Ang Panginoong Hesukristo ay nag-alay ng kanyang sariling buhay, ng kanyang sariling dugo upang ang puot ng Diyos ay mapawi. Dahil doon, ang sino mang mananampalataya kay Kristo ay tatanggapin ng Diyos. Dito po sa ikatlo at ika-apat na kabanata sa Hebreo, makikita po natin na sinasabi na ang sumulat na ang Panginoong Hesukristo ay higit kaysa kay Moises, higit kaysa kay Josue. Bakit? Sapagkat ang dalawang lalaking ito, bagamat ginamit sila ng Diyos upang maghatid ng kapahingahan sa bayang Israel, ang kapahingahan yun ay hindi permanenteng kapahingahan. Yun ay pansamantalang kapahingahan lamang. Ang Panginoong Hesukristo ay higit sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang tanging magbibigay ng kapahingahang mananatili magpakailan pa man. Mensahe ko po para sa atin ngayong umaga. Ang tao ay hindi nagbago. At ang kanyang pangangailangan ng kapahingahan ay hindi pa rin nagbabago. Ang kanyang kaluluwa ay naghahanap pa rin ng kapahingahan. At ang mabuting balita ay hindi rin nagbago, sapagkat nananatili ang kanyang ipinapangaral ng Panginoong Hesukristo lamang ang maaaring makapagbigay sa tao ng tunay na kapahingahan. Gusto ko pong mag-share sa inyo ng dalawang punto mula sa ating mensahe. Una, the good news remains true today. Kung pangalawa, the good news still demands faith even today. Tingnan po natin yung una. The good news remains true today. Tingnan po sa verse 1 ng Hebrews chapter 4. Kaya't habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka sino man sa inyo ay hindi makapasok roon. Yung pong salitang kaya nga, o sa wika English, therefore, ay isang napakahalagang salita. Bakit? Sapagkat itinuturo tayo ng salita ito na bumalik sa naunang kapitulo. Sa kapitulo 3, talatang 7 hanggang 19. Dito po ipinapakita sa atin ang sumulat kung ano yung nangyari sa Israel. Bumabalik siya sa kanilang kasaysayan. Sinabi niya sa ating kasaysayan, ipinamalita ang mabuting balita. Ipinangaral ang mabuting balita. Pero, ano ang kanilang iginanti? Sila hindi naniwala. Alam natin ang istorya kung paano iniligtas ni Yahweh ang bayang Israel mula sa kanyang pagkaalipin sa bayan ng Egypto. Nakita nila kung paano gumawa ang Diyos, kung paano niya sinaktan ang bayang Egypto, maging ang Paraon, bago sila tuluyang pinalaya mula sa kanilang pagkaalipin. Hindi lang yun, ang plano ni Yahweh, hindi lang para sila palayain. Sa Exodus chapter 3 verse 8, ang plano ni Yahweh ay bigyan sila ng isang lupain. At ang lupain na ito ay lupain kung saan flowing with milk and honey. Sinabi rin po din sa Deuteronomy chapter 12 verse 10,
Basahin ko lang po sa inyo, Deuteronomy chapter 12, verse 10. Ngunit pagtawid ninyo ng Jordan, so ito po yung katuparan na ng pangako ni Yahweh na ibibigay sa kanila ng isang lupain, yun po ay pagtawid ng Jordan. Ang sabi, ngunit pagtawid ninyo sa Jordan at pagtira sa lupain na ipinamana sa inyo ng Panginoon, ninyong Diyos, at pagkabigay niya sa inyo ng kapahingahan sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot upang kayo'y makapanirahan ng tiwasay. Ito ay isang napakabuting balita. Ito ay isang napakahangahangang balita. Pero alam natin kung ano yung kanilang naging tugon. Karamihan sa kanila, imbis na sila ay magtiwala, sila ay hindi naniwala. Imbis na sila ay sumunod, sila ay nagrebelde. Yung pinakita nyo sa Hebrews 3, 7 and following. Pero alam natin na hindi naman lahat ng mga taga-Israelita ganyan katigas ang ulo. Kilala natin si Joshua, kilala natin si Caleb. Alam natin na sila, bagamat ang lahat ng kanilang mga kababayan ay hindi naniwala at hindi nagtiwala sa pangako ni Yahweh, sila ay nanatiling tapat. Kaya ano po nangyari? Sila at ang kanilang sambayan, pinayaan ni Yahweh na pumasok sa lupang ipinangako. At makikita natin sa Joshua 22 verse 4, tinupad ba ni Yahweh ang kanyang pangako na sila ibibigyan ng kanilang sariling lupain? Imagine niyo po sila galing sa Egypt. They were slaves for more than 400 years. And then, Yahweh decided to set them free. Free to be what? Sila'y maging malaya para maging mga pilgrims lamang sa disyerto? Hindi. Sila'y pinalaya ni Yahweh upang maging isang bansa. At isa sa pinakamahalagang bahagi o isa sa pinakamahalagang katangian ng isang bansa, meron silang sariling lupa. At yun ang binigay sa kanila ni Yahweh. Binigyan sila ng sariling lupa, ang lupa ng Kanaan. Sabi sa Joshua 22 verse 4, pag binasa niyo dyan, at binigay ni Yahweh sa buong bayan ng Israel ang kapahingahan na kanilang hinahangan. Pero pagbalik natin sa Hebreo chapter 4, especially verse 9, bakit sinabi ng sumulat ng Hebreo, kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. Kung tinupad na ni Yahweh ang kanyang pangako para sa bayan ng Israel, na sila magkakaroon ng sariling bayan. Nasabi sa Joshua 22 verse 4 at sa ibang pa mga bahagi ng lumang tipan na binigyan ng Diyos ng kapahingahan ng bayan ng Israel. Bakit sinasabi ng sumulat ng Hebreo, may nalalabi pang panahon ng kapahingahan? Hindi lang yan. Pag tinignan niyo po sa Hebreo chapter 4, verse 3, verse 5, verse 7, makikita niyo po ang sumulat, kino-quote niya ang isang psalm, Awit 95. Pag binasa niyo po yung Awit 95, makikita niyo po ito'y awit na sinulat ni David. Sino si David? Si Haring David, ang pinakamatagumpay na hari ng bayang Israel. At sa kanyang pamumuno, nagkaroon ng kapayapaan sa buong lupain. At nung sinusulat po ni David yung awit 95, sinasabi niya doon sa verse 8, ngayon, kung pakikinggan niyo ang kanyang tinig, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Sabi sa verse 11, sapagkat kung pananatiliin niyong matigas ang inyong mga puso, si Yahweh sa kanyang puot ay patuloy na magsasabing, hindi ko kayo papapasukin sa aking kapahingahan. The proclamation of the gospel of Christ, I believe, is a continuous invitation for people to enter into God's true rest. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay isang patuloy na paanyaya sa lahat ng tao sa buong mundo upang pumasok sa tunay na kapahingahan ng Diyos. Tama ba yung sumulat ng Hebreo at saka si Haring David nung sinabi nilang meron pang nananatiling kapahingahan na inaalok si Yahweh para sa lahat ng tao? Kami naniniwalang totoo yan. Sapagkat ang kapahingahan na naranasan ng bayang Israel sa kanilang lupain ay hindi ang tunay at huling kapahingahan.
yung background sa sinabi ng Panginoong Jesucristo mismo sa Mateo Kabanatang 11, talatay 28. Ang sinasabi ng Panginoon doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na hihirapan at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang Panginoong Jesucristo ay patuloy na nag-aanyaya sa lahat ng tao na lumapit sa Kanya. At Siya ang magbibigay ng kapahingahan. Itong huling kapahingahan ito, ang tunay na kapahingahan para sa bayan ng Diyos. Para sa tao ng Diyos, na tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang makapagbibigay. Bakit? Sapagkat ang tanging ng Panginoong Jesucristo lamang ang tumapos ng gawain ng pagtubos para sa lahat ng makasalanan. Hindi po ito kapahingahan para lamang sa loob ng isang bansa. Hindi po ito kapahingahan para lamang sa mga taong dumadanas ng labis na paghihirap o pagturusa. Hindi po ito kapahingahan para sa katawan lamang. Ito ay kapahingahan na dadanasin ng lahat ng tao ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa sa pangwalang hanggan. Pangwalang hanggan. Ang tunay na kapahingahan ay hindi lang ang kawalan ng paghihirap at pagdurusa. Di ba ganyan ang ating pagkaunawa sa kapahingahan? Walang hirap, walang pagdurusa, walang sakit. Ang tunay na kahulugan ng kapahingahan ay ang mapunta sa piling ng Diyos at tunay na ma-enjoy ang kanyang fellowship magpasawalang hanggan. Yan ang tunay na kapahingahan. Marami po tayong mga kababayan sa Visayas ngayon ang dumaranas ng sobrang paghihirap. Naramdaman nila ang bangis ng super typhoon na si Yolanda. At kung manonood po kayo ng balita, siguro sasangayon kayo sa akin kung sasabihin at gagamit tayo ng isang salita para ilarawan ang kanilang sitwasyon. Anong salitang yon? Salitang yon ay ang salitang restless. Pagod na sila. Exactly 9 days. Ngayon, nung dumating ang super typhoon Yolanda, pero marami pa rin sa kanila hindi nakakaranas ng maka-receive ng relief. Naghahanap sila ng pagkain, tubig. Ang ibig sa kanila walang damit, walang tirahan. Pero hindi lang yun. Sila po ay mga tao na nasa bingit ng pagiging desperado. Dahil ang pinakamatinding pangailangan nila ay kailangan nila ng pag-asa. Pag-asa mula sa kanyang gobyerno, pag-asa sa kanilang mga kababayan. Parang tigit pag-asa mula sa Diyos. Sa huli, ang lahat ng ito, ang lahat ng mga tao ito ay babalik sa dati. Dadanas ulit ng paginawahan. Huwag niyo masamayin ang sasabihin ko, pero ang lahat ng nangyayari ngayon, magiging parte ng nakaraan. Sino ba nakakaalala ng nangyayari sa mga pinatubo? Bahagi na lamang ng nakaraan. Huwag niyong masamayin yung katotohanan na yun. Pero merong katotohanan na nananatili. Ano ang katotohanan na ito? Yun ay ang katotohanan na bagamat makuha natin ang lahat ng ating mga pangangailangan para sa ating pisikal na pangangatawan, mananatili pa rin ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Yan ang tunay na pangangailangan na hindi kayang tugunan ng pagkain, tubig, damit, tirahan. Ito ay pangangailangan tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng solusyon. Ang lahat ng ligaw na kaluluwa sa mundong ito ay desperado sa Diyos. At kung wala ang awa ng Diyos, kung hindi sila bibigyan ng buhay, hindi nila magagawang tumugon na mayroong pananampalataya sa panawagan ng Ebanghelyo na nangangako ng tunay na kapahingahan.
ganap na kapahingahan. Siguro ang iba sa inyo dito, alam niyo yung sinasabi ko. Paring wala nga kayo sa Visayas, pero nandun kayo sa mga sitwasyon ninyo sa buhay na kayo ay dumaranas ng hirap at pagdurusa. Hindi namin alam yun. Paring hindi namin ganap na maintindihan. At maaaring naririnig niyo ang pangaral ng Ebanghelyo. Lagi kayong dumadalo sa SGCC. Pero alam ninyo na hanggang ngayon, hindi niyo pa rin nakakamit ang tunay na kapahingahan ng inyong kaluluwa. Anong hinihintay mo? Anong hinihintay niyo? Sa atin, ang trahedya ay yung mawala ang bahay, mawala ang mga ari-arian. Pero hindi po ba natin naiisip na ang lahat ng tao sa buong mundo ay nasa sadlak sa isang trahedya? Ano yung trahedya na yun? Ang trahedya ng katotohanan na ang lahat ng tao ay mamamatay. Ihintayin mo ba ang pinakamalalang trahedya na nangyari sa buhay mo bago mo isipin ang pangangailangan ng iyong kaluluwa? Ang sabi niya po sa Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 6, Talatang 2, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi ba yun ang sinasabi niya nung sumulat ng Hebreo at saka ni Haring David? Ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Ngayon, pag narinig ninyo ang pangalan ng mabuting balita na nag-aalok ng kapahingahan, huwag ninyo itong isapagwalang bahala. Ang mabuting balita ay nananatiling totoo sa panahon natin ngayon, at ito ay hindi lamang natin dapat pinakikinggan. Ang mabuting balita ay dapat nating seryosohin. Dapat nating seryosohin. Ang imbitasyon o paanyaya ng hari ay nananatiling bukas. Bakit hindi ka lumapit kay Kristo at humingi ng awa sa Kanya nang sa gayon ang iyong kaluluwa ay magkaroon ng tunay na kapahingahan? Pangalawang bagay po sa verse 3 ng chapter 4 ng Hebrews. Sabi po na sumulat. Siguro, basahin muna natin yung verse 2. Sapagkat tumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan o pinakinabangan ang pangaral na narinig nila sapagkat hindi sila naging kalakip o kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Verse 3. Sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingahan iyon. Pansin niyo po yung ginamit ng sumulat, present tense. Pumapasok sa kapahingahan iyon. This good news still demands faith even today. Again, makikita po natin dito yung malinaw na distinction sa pagitan ng binhi ng diablo o ng serpente at saka yung binhi ng babae sa Genesis 3:15. Yung pong mga totoong pagmamayari ng serpente o ng diablo, sila'y patuloy na hindi maniniwala. Sila'y patuloy na hindi makikinig. Sila'y patuloy na hindi susunod. Subalit ang mga tunay na bahagi ng binhi ng babae, ang tunay na bayan ng Diyos, sila'y mananampalataya at sila'y susunod kahit na anuman ang oposisyon. Hindi ba yan ang sinasabi ng sumulat sa verse 2 at sa verse 3? Ang mabuting balita ng kapahingahan sa lupang pangako ay ipinahayag sa kanila. Nino? Ni Moises. Pinahayag sa kanila ni Moises. Pero dalawang grupo pa rin ang siyang nakita natin nangingibabaw. Yung pong mga nakikinig sa pangaral ng mabuting balita ni Moises na mayroong kapahingahan para sa bayan ng Diyos sa kanyang lupang ipinangako. Pero hindi naman rumiresponde sa pamamagitan ng pananampalataya. Imbis na manampalataya, sila ay nagreklamo, sila ay sumuway, sila ay nagrebelde. At yung isang grupo na nakarinig din ng parehong pangaral ng mabuting balita ni Moises, sila ay nakinig.
At sila'y naniwala. At dahil sila'y naniwala at nanampalataya sa ipinangako ni Yahweh, sa pamamagitan ng kanyang lingkod, sila'y nakapasok sa lupang ipinangako at naranasan nila ang sarap ng kapahingahan doon. Binanggit ko po sa inyo na ang kapahingahan sa lupang ipangako sa panahon ng mga Israelita ay hindi ang ganap na kapahingahan. Ito'y tumutukoy lamang sa kapahingahan kayang ibigay ni Kristo. Hindi po ito kapahingahan pisikal lamang, ito'y spiritual na kapahingahan. Hindi po ito kapahingahan mula lamang sa mga digmaan o pagdurusa. Ito'y kapahingahan mula sa hatol ng Diyos. At darating ang panahon, ito ay magiging kapahingahan mula sa kasalanan at kamatayan. Ito pong kapahingahan na ito ay available ngayon. Ipinangangaral ngayon. Bakit? Dahil tinapos na ng Panginoong Jesucristo ang paraan ng pagtubos. Hindi na natin kailangan magtrabaho. Hindi na natin kailangan mag-exert ng effort. Hindi na natin kailangan dagdagan ng gawa ang iniaalok na kapahingahan ng Panginoong Jesucristo. Malinaw na ang kapahingahan ito'y mapapasa atin kung tayo'y mananampalataya. Redemption has been accomplished by Christ, but it can only be applied today to those who will respond in faith. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang tanging tinatanggap na tugon ng Diyos mula sa kanyang mga tao, kahit pag-usapan po natin ay ang paghahandog ng mga hayop sa lumang tipan sa tabernakulo o maging sa templo, lahat po yan ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo na magiging huling handog at ganap na handog. O pag-usapan natin ay Ebanghelyong alam natin ngayon na tumutukoy sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Inalay niya ang kanyang buhay. Siya ang naging halili para sa atin. At ang kanyang kamatayan ay tinanggap ng Diyos na paraan upang ang tao ay maipagkasundo sa Kanya. Isa lang ang tugon na iniintay ng Diyos. Yun ay ang tugon ng pananampalataya. Iba sabi ng sumulat ng Hebreo sa Hebreo chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Hindi lang po yun yung kailangan nating maging mabuti para mabigyan natin ng lugod ng Diyos. Mas malalim pa na ng pinag-uusapan. Kung hindi tayo tumutugon sa pananampalataya, ibig sabihin hindi tayo kabilang sa tao ng Diyos. At kung hindi tayo kabilang sa tao ng Diyos, kailanman hindi niya tayo tatanggapin sa kanyang presensya. Yun ang pinakamatinding kasasadlakang trahedya ng sinumang tao sa mundong ito. Hindi ang nangyayari sa Visayas. Hindi ang nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Yun ay kamatayang pisikal lamang eh. Pero paano ang kanyang kaluluwa? Pag siya'y humarap sa Diyos, tatanggapin ba siya ng Diyos o hindi? Sabi po ni Professor John Murray, tungkol sa pananampalataya ganito, please allow me to quote him. It is by God's grace that a person is able to believe, but faith is an ability on the part of the person and of Him alone. In faith, we receive and rest upon Christ alone for salvation. Ibig sabihin ng pananampalataya, tatanggihan natin ang anumang kaisipan o paraan para iligtas ang ating sarili. Tatanggapin natin ang katotohanan, wala akong magagawa. At si Kristo lamang ang may magagawa para ako'y tanggapin ng Diyos sa kanyang presensya. Hihintayin mo pa ba ang pinakamatinding trahedya dumating sa buhay mo? Ang trahedya ng kamatayan? Pag dumating po kayo sa punto na yun, wala na po kayong pagkakataon. Ang pagkakataon ay ngayon. Siguro gusto ko lang bigyan ng pansin ito kasi marami pang mga tao ngayon nagtuturo na yung ika-4 na utos ay hindi na binding sa panahon natin. Ibig sabihin, yung 10 utos, yung ika-4 na utos patungkol sa araw ng pamamahinga, hindi importante ngayon yan. Siguro tugon ko lamang sa mga nagtuturo na ito, sinasabi ng sumulat ng Hebreo.
there remains a Sabbath rest for the people of God. Mayroon pa rin araw ng pamahinga para sa tao ng Diyos. Kasi usapin po ng Sabat, hindi po yan bumabalik lamang sa Ten Commandments sa Exodus. Bumabalik pa po yan sa Garden of Eden. Genesis 2:2. Wala pa pong law noon na binigay kay Moises. Wala pa si Moises noon. Pero meron ng Sabat. Ako naniniwala, pinag-aralan rin natin ito sa Sunday School. Kung si Adan, tinupad niya ang iniutos ng Diyos, bibigyan si Adan at ang lahat ng kanyang magiging lahi ng totoong kapahingahan sa piling ng Diyos. Pero ano natin ang nangyari? Imbis na sumunod, nagrebelde si Adan. At ang lahat ng tao ay makasalanan katulad niya sa harap ng Diyos. Pero yun na ba ang katapusan ng araw ng Sabat? At ang pangako ng kapahingahan? Hindi. Sapagkat meron pang dumating na ikalawang Adan. At ang ikalawang Adan na ito ay ang Panginoong Jesucristo. Tinupad ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng hindi tinupad ni Adan. At inialay ng Panginoong Jesucristo ang tanging alay na tatanggapin ng Ama. At dahil doon, ang lahat ng mananampalataya sa Kanya, sabi sa Mateo 11:28, bibigyan niya ng kapahingahan. Sana nakikita niyo yung picture. Kaya ako'y naniniwala na ang araw ng pamamahinga ay totoo at nananatiling epektibo sa panahon natin ngayon, sapagkat ito'y magpapatuloy hindi lamang sa panahon natin ngayon, kundi pagdating ng Panginoong Jesucristo, pag itinaguyod niya ang kanyang kaharian, hindi lang sa langit kundi sa lupa, yun ay mananatiling araw ng kapahingahan, pangwalang hanggan. Revelation 6:9-11, kung babasahin niyo po doon, ito po yung nakita ni John doon sa ilalim ng altar, yung lahat ng mga namatay dahil sa kanilang pananampalataya. At ang sinabi ng tinig, manatili muna kayo dyan, maghintay muna kayo dyan, magpahinga muna kayo ng kaunti hanggang makumpleto ang inyong bilang. Itong grupo na ito ay siya ring grupo sa Revelation 14:13 na sinabing, ang mga taong patay na ay dumadanas ngayon ng kapahingahan sa piling ng Diyos. Pero hindi po yun ang kanilang permanenteng kalalagayan. Naniniwala tayo na mga mahal natin sa buhay na anak ng Diyos ay nasa piling ng Diyos. Bagaman hindi natin sila kasama dito. Pero sinabi rin sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 51 hanggang 55, na pagdating ng Panginoong Jesucristo, anong sabi dyan? Babaguhin ang lahat ng matatagpuang buhay at yung mga namatay na, bibigyan uli o babalik ang kanilang katawan. Resurrection. Para saan? Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng katawan na katulad ng kanyang katawan para sa langit. Tayo bibigyan ng Diyos ng bagong katawan o yung katawang niluwalhati para sa bagong langit at bagong lupa. Kaya ang lupang ito, ang tunay na pangakong lupa. At ang lupang ito ay babaguhin at ipamamana. Kanino? Sa mga anak ng Diyos. At doon mararanasan ng bayan ng Diyos ang tunay at ganap na kapahingahan. At ang kapahingahan yun ay sa piling ng Diyos pagpasawalang hanggan. Kung ikaw ay umaattend ng church regularly, walang absent. Pero hindi mo pa rin sinusuko yung buhay sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang pamumuno bilang hari, hindi mo pa rin nararasak ang kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Siguro iba sa inyo pagod na, gusto niya nang sumuko. Kahit magbakasyon kayo sa Boracay, o sa Palawan, o sa Kuala Lumpur, makakapagpahinga kayo pansamantala, pero pagbalik ninyo sa inyong mga dating gawain, dating trabaho, sa inyong bahay, babalik ang pagod. Sapagkat hindi ito ang tunay na paraan upang ang ating pagod ay mapawi. Ang ating pagod ay kayang pawiin ng nag-iisang solusyon. Yun ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang
Ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Jesucristo. At hindi ito maaaring mapasa iyo kung hindi ka magkakaroon ng kakayahan sa biyaya ng Diyos na tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung sinabi ni Pablo sa Efeso 2 verse 8 and 9. Kung ikaw naman ay Kristiyano na, sabi mo, pwede bang Pastor George, umabsent paminsan-minsan pagka Lord's Day? Pag-isipan mo mabuti yung relasyon mo sa Diyos. At pag-isipan mo rin mabuti kung paano mo binubugol ang iyong panahon sa buong isang linggo. Dahil pagka kinukulang ka ng panahon para sa buong linggo, maaaring mali ang paraan ng paggamit mo sa iyong oras. Ang araw ng linggo, ang araw ng pamamahinga, ang Lord's Day is our Father's Day. This is not your day. This is not my day. This is our Father's Day. At ito ay araw na inilaan ng Diyos Ama para sa kanyang mga anak upang siya'y sambahin. Hindi lang yun. Upang tayo mag-fellowship sa isa't isa. Hindi lang yun. Ang araw ng Sabat ay paalala na tayo po ay naglalakbay lamang sa mundong ito. At darating ang totoo at ganap na kapahingahan sa muling pagparito ng Panginoon sa Kristo. Ang tanong, naranasan mo na ba ang totoong kapahingahan ito? Ang pananampalataya ba na hinahangad na responde ng Diyos ay pananampalatayang taglay mo ngayon? Kailangan natin ang kapahingahan. Hindi na natin kailangan hintayin ang trahedya ng kamatayan. Bago lamang pag-isipan ito, pinagpala kayo sapagkat naririnig niyo ang pangalan ng mabuting balita, ang puro mabuting balita. Kinanta natin, consider Christ. Why don't you consider Christ now? Now! While you still have the chance. While you still have the ability to do it. Kaya natin na pag-isipan ng katotohanan na ito. Humingi ka ng awa sa Diyos, nabigyan ka ng kakayahan na tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat doon lamang mapapasayo ang pangako ng kapahingahan. Tayo po'y manalangin. O Diyos,